Ayan, i-install namin ng aircon, condenser, compressor, ayan, makita nyo, condenser ang inuna namin ikabit. Tapos auxiliary fan, makita nyo yung auxiliary fan na yan. 12 volts na sun din. Ang size nga pala ng condenser na to ay 12 by 44 by 23. Makapal siya. Kumbaga dalawang 12 by 23 na ang laki nito. Kaya kahit isa lang, okay na. Tapos ang auxiliary fan na ikakabit namin ay dalawa. Kasi ang match ng condenser na to ay kumbaga dalawa na pinag-isa. Kaya ang kailangan ikabit dito ng auxiliary fan dalawa. Pero pwede rin isa, kaso mas maganda kung dalawa. Kung dadalawa yan, makita nyo sa video, dalawang kinabit namin na auxiliary fan. Dalawang auxiliary fan, dalawang relay din ang kailangan nyo ikabit dyan, mga kalamig. Kasi pag inisa nyo lang relay ang ikakabit nyo dyan, pag huminto yung isa, damay na yung isa. Hindi kagaya kung dalawang auxiliary fan, dalawang relay, dalawang fuse. Pagka pumutok ng isa, okay, nakira yung isa, may gagana pang isa. Kumbaga hindi sila sabay. Yan. Shout out nga pala sa dalawa kong muntik pang mabitawan. Sa dalawa kong apprentice. Yun nga palang isang sa dyan. Nasa kanan na yan, anak ko yan. Shout out si kay Jamil. Etong isa, pamangkin ng misis ko. Wala silang mga pasok ngayon, kaya isinama ko muna dito sa talyer para magkaroon ng magkaroon ng konting kaalaman, kahit hindi na lang magiging linya. Kasi itong anak ko mechanical engineer, eto namang isa magpupulis. Habang nakatambay lang muna sa bahay, sinama ko na muna para ayaw pumayag talaga na wala silang sweldo. Bibigyan ko kayo ng sweldo. Ayun. Ito naman yung sana gagawa nito, shout out kay Christopher. Ayaw magpakita ng mukha. Magugulat na lang kayo na binigsasabi ko ng mga pangalan. Meanwhile, itong gagawin ko na to ay pinagbabawal na technique, pero pwedeng kopyahin. Sa karanasan ko sa paghihinang, yung iba kasi dati nagpapahawak ng kumbaga ipagdudugsongin mo yung tubo at saka yung fittings, hahanap ka pa ng isang tao na maghahawak or kumbaga maghahawak para mahinangan, may pagdugsong yung dalawa. Aluminum to aluminum kasi yan O-ring type. Mas maganda kasi kung o-ring type ang gagamitin ng fittings. Hindi na kasi ngayon yung mga flare type na diteflon. I-flare mo lang siya, pwede mo na ikabit. Ito mas maganda kasi o-ring. Madalas kasi pagka flare type lagi nababasag, saka nagli-leak. Ayan. Pwedeng kopyahin, mga bossing. Ayan, malaking tulong yan, malaking tip. Ayan. Ayan. Kita nyo naman, walang kagalaw-galaw. Hindi pasmado yung aking tagahawak. galing ha? Sa tagal ko na nagagawa kasi ng Kararkon, danas ko na pagka pinahawakan ko sa umpisa, stable, kumbaga maganda. Pero pagka minsan kasi ang tagal bago mahinangan Kaya kumbaga, at saka pagka minsan hindi mo maiwasan yung apoy, nakatutok na doon sa naghahawak. Pagka minsan nabibitawan, ayun, nasisira yung salip na malapit mo nang matapos hinangan,
mabibitawan pa, panibagong ulit. Kaya kami na o kaya ako na ang nag-isip kung paano gagawa ng paraan para makapaghinang ng walang kailangan naghahawak. Yan. pwede nyo kopyahin yan mga kalamig. Hindi natin ipagdadamot dyan. Sharing is caring, sabi nga nila. Tapos, ito makikita nyo naman, lalagyan ko ng insulation, yung aluminum tube. Para kung sakaling may tamaan or lumapat man siya sa body or matalas na parte or kung saan man dyan, sa paglalagyan namin, hindi siya magagasgas. Kumbaga, may suporta yung aluminum tube. Itong aluminum tube na to ay galing, idudugsong namin sa condenser papuntang filter dryer, kaya ganyang kahaba siya. Discharge hose, ayan, may access valve siya na high side. Yan, yung pirol na yan, nakahinang yan sa aluminum tube para once na hindi siya iikot. Yan, hindi siya iikot. Pagka yung iba kasi hindi na inihinang yan yung sa turbo na yan, sa hose na yan. Ito naman, suction, low side. Yan, mababa lang yung pressure niyan, kaya kahit hindi mo na siya ihinang, okay lang kasi malamig naman yung part na yan. Kumbaga 40 PSI lang ang pinaka niyan. Pagka minsan natin 30 or 25, 35, 60 or 80, napakahina. Hindi kagaya nung sa kabila na high side na 300 PSI, 250 PSI. Yan, shout out kay Manong. Nasuki ko na sa paggagawa ng bracket. Wala pa kasi tayong wala pa tayong pambili ng ng acetylene, kaya dayo muna tayo dito kay Manong sa pagpapabracket. Cutting, welding, yan, si Manong ang salarin dyan. Kumbaga siya ang lahat ng gumawa ng yan. Makita niya yung bracket na yan, napakatibay niyan, makapal na bakal ang ginamit namin dyan. Hindi mo yan, makita nyo sa video na luma ang compressor na ginamit namin. Yan ay sira. Kumbaga yan lang ang ginamit namin na pang install. Many minutes later. Yan, Hino 300. Yan. Makita nyo sa video, naka-install na yung condenser. Quality. Sabi nga nung driver, quality. Ayan, hindi na namin pinakita sa inyo yung kung paano namin in-install ang evaporator. Yan, malamig na yan. Okay na ang aircon yan ni Hino 300. Ayan, pakita ko na lang sa inyo. Pasilip ko na lang ng konti yung evaporator. Ayan, malamig na malimig na yan. Ayan, yung evaporator. Hanging type lang siya, kaya basic lang sa inyo yan na ikabit. Yun, hanging type lang, malamig na malamig. Sabi nga ni Manong driver, yan ang pandalas na pagsakay. Tuwan-tuwa. Yan, salamat sa tiwala. Balik ka pa, sabi niya ni Bossing, may isa pa daw siyang ipagagawa. Mukhang nagandahan sa ating install. Salamat naman, boss. At shout out na lang sa mga nanonood nga pala. Sana'y magustuhan nyo itong video na aming ibinilag uli. Wag kayong magsasawa na panoorin or i-click, i-like or i-subscribe nyo na rin. Mag-comment na rin kayo kung anong gusto nyo sabihin para mas kumbaga mapaganda pa namin ng video sa susunod kung ano pa kailangan naming gawin. Yung iba nga pala namin vlog ay kumbaga maiisip mo na paulit-ulit, pero iba't ibang uri naman ng sasakyan, kaya kumbaga malaking tulong din sa may-ari ng sasakyan na aming gagawin, kagaya nito Hino 300. Salamat boss sa tiwala. Happy trip and God bless.